So, ayan na. Ayusin natin ating camera. Okay na ba yung audio ko, mga viewers ko? Mga kabayan ko dyan. Gusto po kayo? Dito naman po ako. Welcome po kayo sa aking YouTube channel, Rally Channel. Luzon, Visayas, Mindanao, mga viewers sa Pugong Biyahero, maging sa ibang bansa ng mga OFW, na mga viewers sa Pugong Biyahero, welcome po kayo sa aking YouTube channel. Please subscribe, like, share, and comment. At shout out na rin sa mga hinahang rin na charity vlog at Tori Kalinga Prab, Kuya Bal, Ate Dat, Jack, at Katekram. Shout out sa inyo mga viewers ng mga nasambit kong charity vlogger. Welcome po kayo sa aking YouTube channel. Please subscribe, like, share, and comment. At no skipad, okay? Pero ito yung mga viewers ko, kasi itong upload ko, magbibigay ako ng comment reaction doon sa pagpunta nila Krishna at Pugong Biyahero. Ito ay patungkol pa rin sa kay Pugong Biyahero at sa kay Krishna, mga viewers ko. Patungkol pa rin sa dalawa. Kasi pumunta yung kanyang team, kasama yung ilang team, saka si Krishna. Isa na kayo, sinisipon ako. Kasama si Krishna, mga viewers ko. Doon, nung pumunta sila doon sa Damilag. Damilag ba yan? Damilag. Sitio Damilag. Lugar nila si Krishna yon. Doon sa lugar ng tatay niya at nanay niya, mga kapatid. Nag-celebrate sila ng birthday ng tatay ni Krishna, mga viewers ko. Nag-celebrate sila doon sa birthday ng tatay ni Krishna. At nakita natin masaya sila, mga viewers ko. Dito, napansin ko lang, mga viewers ko, na itong si Krishna talagang super sweet na masabi natin, mga viewers ko. Super sweet kay Pugong Biyahero. At ganoon si Pugong Biyahero. Napaka-sweet ni Pugong Biyahero kay Krishna. At nakatingin na lang yung tatay at yung ilang kamag-anak ni Krishna sa kanilang dalawa. So dito natin makikita, mga viewers ko, na maging yung pamilya ni Krishna ay sang-ayon talaga na maging sila ni Pugong Biyahero. Di ba, mga viewers ko? Maging sila. Bagamat hindi pa umaamin si Krishna, pero makikita nyo sa kilos ni Krishna at galaw, kilos galaw, isa lang yan, di ba? Gano'n yun. Oh, di ba? Makikita nyo yung talagang pagkagusto niya kay Sir Paul. Kaya din natin maiiwasan na yung mga comment din sa comment section na talagang marami nagsasabi na kayo na, ayaw nyo lang ipahalata sa amin. Pero kitang-kita naman sa action, sa mga action ninyo. Mga ganon, di ba, mga viewers ko? Kaya, para saan pa, di ba, yung nila, yung yung sinasabi natin yung mansari-mansari. Pero bagamat siniselebrate yan, di ba? Siniselebrate yan ng mga mag-asawa, mag-girlfriend, boyfriend. Sa kanila para maalala lang nila na ito, ganitong araw tayo nagtagpo, ganitong pitsa tayo nagkita. Mga ganon, di ba? Ganon yun, mga viewers ko. Kaya mansari na yun. Kasi, kaya nasabi natin para saan pa, di ba? Yung sasabi natin na yung mansari-mansari na yan, kung sila rin lang naman. Di ba gano'n yun? Pero diskarte nila yon. At bilang girlfriend, boyfriend, magjowa, in short, mga viewers ko, talagang isi-celebrate nila yon. Di ba? Kaya makikita natin sa dalawa talaga yung sweetness, yung pagkukanila sa isa't isa, na talagang pagdating sa February 9 or February 14 ay masabi na formality na lang yun. Tapos may comment pa rito. Dalawang bis daw sila ikakasal, si Sir Paul at si Krishna. Di ba? Pinangungunahan na nila. Ganun ka-active ito mga viewers, yung mga Chris Pau supporter, sa kanilang dalawa. Ganun sila ka-active, mga viewers ko. Sabi mo, 2 times daw sila ikakasal. O, di ba? Mga ganong comment, reaction ng mga mga comment ng mga viewers, talaga natin sila masisisi kasi ganun sila kamahal ang
Chris Pao. Di ba? At isa pa doon, narinig ako doon, pagkatapos ng birthday celebration, di ba pagkatapos sila mag-attend doon, di pabalik na sila ng PB House. Pero doon, di sumama si Chris na. Bakit? Binigyan siya ng mission ni Pugubihero. At siya yung magbibigay ng mga allowance doon sa mga estudyante, sa mga scholar na pinapag-aral niya. Diyan, bandang sa Damilag, yung mga scholar niya dyan. Kasi maraming scholar dyan si Pugubihero sa Damilag. Mga 7 ata na estudyante ito. At si Chris na natasan niya na magbigay ng mga allowance dahil si Pugubihero aalis daw. Hindi ko alam kung saan pupunta. Mga viewers ko. Comment lang kayo kung saan pupunta si Pugubihero. O pupunta ba ng ibang bansa o dito lang sa Manila. Di ba? At si Chris na yung inatasan niya ngayon. Binigay niya kay Chris yung trabaho para siya magbahagi o maghatid ng mga allowances ng mga estudyante ng mga scholar. At dito natin makikita mga viewers. Kaya yung nag-comment doon na puro galing sa sponsor yung tinutulong ni Pugubihero. Hindi kumukuha, hindi man lang niya binabawasan yung kanyang kinikita sa YouTube. At yung tinutulong niya sa mga estudyante niya, puro galing sa sponsor, galing ganito, galing ganito. Wala man lang galing sa kanya. Di ba? Sa comment section, di ba? Di ba iwasan yun? Dito narinig natin sa Pugubihero, may dalawa siyang estudyante na walang sponsor. So binitiwan, dati may sponsor, binitiwan. Siya nag-shoulder. Siya nagpapaaral. Siya naggumagastos, nagbibigay ng allowance. O di ba ganun yun mga viewers? Kaya masabi natin, talagang hindi lang yung sponsor ng tumutulong dito sa mga scholar, maging si Pugubihero. Bagamat, yung inihahatid, halimbawa, yung isang estudyante, galing kay Mrs. ganito, from Canada, may 5,000. Yan lang yun. Hindi na dadagdagan yan ni Pugubihero. Yan lang yun, halimbawa, galing from Canada, ito 5,000. Sa estudyante, bibigay niya, di ba? Galing sa sponsor yan eh. Pag abot niya yun, hindi niya dadagdagan yan. Yan na yun. Hindi katulad doon kay, doon sa isang charity vlogger, bukod sa sponsor na binibigay, halimbawa, nagbigay ng 10,000, magbibigay naman itong charity vlogger nang galing sa kanya na nagkakalaga kahit 3,000, 5,000, galing sa kanya naman yon. Nakita niya sa YouTube channel. Hindi ka kay Pugubihero, wala. Di ba ganun yun? Kaya napansin nilang mga viewers. Pero ngayon, makita na yan, may dalawa siyang estudyante na walang sponsor at siya mag-shoulder. So, ganun. Kasi transparent lang Hindi niya na dinadagdagan. Yung galing sa sponsor, tama na yon. Yun na yun. Galing sa sponsor, yun na yun. Yung galing sa kanya, wala tayong pakialam dun. Discarding niya na yun. Di ba ganun yung mga viewers ko? Yan lang yun. Kaya maraming nagko-comment doon. Umaasa lang daw sa sponsor. Sa sponsor. Ang laki na kinikita sa YouTube Sa sponsor umaasa. Hindi ganun. Huwag ganun tayo. Masyadong, siguro, ikino-compare nila sa isang charity vlogger na sikat din dahil ganun siya. Pero iba yun I-discarte niya rin yun At discarte ni Pugubihero, di ba ganun yun? Nagkakaroon lang ng comparison. Alam mo, kasi itong mga viewers, matatalino rin to Mga viewers na to At least, pinaparating ni Pugubihero yung mula sa sponsor. Pinaparating doon sa estudyante. Nakakarating. So, ganun, bilang transparency, di ba? Pero, yun nga, yung dalawang estudyante ay wala ng sponsor, hindi siya ngayon shoulder. So, galing sa kanya yon. So, yun ang kandun. Yun ang punto de vista ng mga viewers na sabi, puro galing sa sponsor, walang galing sa iyo. Alaki na kinikita mo dyan. Ano ba mga ganun ba? Kumikita ka, tapos puro galing sa sponsor. Di ba? Sabihin, ang gusto siguro nila, halimbawa, galing sa sponsor, bigay ka 3,000. May dagdagan natin ng another 3,000. Nagaling naman sa kanya, nakinita niya sa YouTube. Siguro ganoon ang gusto ng mga viewers na ilan na ito, basher to, normal lang yan Di ba wala? Basta nasa social media, talagang di mo maiwasan na ikuang ka, i-bash ka. Para hindi kayo may bash, di umalis ka sa social media. Di ba ganun yan? Umalis ka sa social media. Napakasimple lang yan. Di ba?
Pero dahil, yun nga, pasalamat tayo mga viewers ko na andyan si Pugubihero at ang kanyang team handang tumulong sa mga kababayan natin diyan, particular sa Mindanao na hindi na napagtuunan ng pansin ng ating gobyerno. Di ba? Ano dapat sana ang ating gobyerno ang magbibigay tulong dito sa mga lalo na sa mga estudyante nangangarap na makapagtapos sa pag-aaral kasi alam niyo napapansin ko rin sa ating gobyerno kung alin matalino ka lang yung ikaw lang tutulungan nila. Paano ako hindi ako matalino? Pero pangarap ko makapagtapos ako ng pag-aaral. Walang kakayahan ng aking pamilya, aking magulang na makapagtapos ako ng pag-aaral ko at yung kinikita lang sapat lang para sa amin, mabuhay kami. 5 kami magkakapatid. O, di ba? Halimbawa, 5 kami magkakapatid, panganay pa ako. O, pangatlo ako, pang-apat ako, mga ganun. O, di ba? Mga kapatid ko na mga nauna sa akin, nakapag-asawa na nang hindi nakapagtapos sa pag-aaral dahil nga sa kahirap ng buhay. So, hindi natutulungan ng ating gobyerno ito. Dahil ang tinutulungan nila yung mga scholar lang, yung matatalino. Paano naman yung katulad namin? Pero pangarap ko mapagtapos ako ng pag-aaral, wala kakayahan ng aking magulang. Di hanggang doon na lang ako. Magsasaka na lang ako. Kaya yung iba, yung ibang mga estudyante na nangangarap mapagtapos sa pag-aaral, tinatanggap nila, accept nila, sige, okay, ganun talagang buhay. Hindi tayo napapagtuunan ng pansin ng ating gobyerno. Luluwas mula sa lugar nila, mga ibang bayan. Diba, from probinsya, punta ng Maynila, dahil sa Maynila, marami opportunity na pwede mo pasukan trabaho. At pwede mo ipagpatuloy yung pag-aaral kung gusto mo. Yan ang may talaga yung sinasabi nga. Sa kasabihan na kung gusto mo, maraming paraan. Huwag kang umasa sa gobyerno. Di ba ganun yun? Di ba? Kaya, At yun nga, pasalamat tayo na dumating sa punto itong platform, YouTube platform na to at marami tayong natuklasan ng mga vlogger na handang tumulong sa mga babae natin na nangangailangan. Yan. Katulad nila Pugubihero, Kalinga Prab, Kuya Bal, atid na. Diba? Yung mga tumutulong sa mga babae natin na nangangailangan na hindi nahahatira ng tulong ng ating gobyerno. Pasalamat tayo, andyan sila. Kaya shout out sa inyo lahat. Pagpatuloy nyo lang yan. Yung inyong pagtulong dyan. Yan, Katekram. May mga estudyante rin si Katekram. Kung mapapanood nyo yung mga upload niya, marami itong scholar. Nakapila pa yan sa bahay niya, mga viewers ko. Magpahanggang ngayon, may mga scholar pa yan si Katekram. Shout out sa iyo, Katekram ha. Tatay Tekram, shout out sa iyo. Sa mga viewers, welcome kayo sa aking YouTube channel. Ni Tatay Tekram, mga viewers, Tatay Tekram. So, ganon. Balik tayo dito kay Pugubihero at Chris Pao. Kay Krishna. Meron pa ako napanood doon, mga viewers ko, na niyayaya itong si Krishna ni Pugubihero na yung mansar nila ay ganapin nila sa Boracay, mga viewers. Kaya nagtanong siguro si Krishna hindi masyadong updated sa mga ganon, na mga lugar, kung saan ba yung Boracay, bagamat nandiyan lang yan sa Mindanao, yung Boracay, Palawan pala yung Boracay. Di ba? Di masyado siyang basta ang alam niya, sabi niya, ano ba yun? Di ba may dagat yun? Siyempre, doon sa lugar nila, may dagat din naman. Doon sa lalo bandang Samal Island, di ba? Dagat yan eh. Yung pinuntahan nila, dagat din naman yun eh. Yung tapat ng Samal Island, yung lugar na yun. Di ba? Ang saya nun, mga viewers. Hindi siya masyadong nakasagot doon. Basta ang gusto ni Pugubihero, sana, ganapin yung Kalamansari ay sa Boracay. Hindi siya nakasagot si Chris. Na bakit, mga viewers ko? Hindi siya yung katulad ng napakasimple kasi ni Krishna eh. Bagamat napakakalog, masayahin, parang nakita natin na tumatawa, di ba? Hindi siya yung nagtitake advantage. Sige, punta tayo doon. Hindi ko pa narating yan doon. Hindi ganun eh. Hindi ganun si Krishna. Doon sa sa kanya ni Pugubihero, saan mo gusto ganapin natin yung mansari natin? Sa Boracay? Saan? Tinatanong niya siya ng Pugubihero. Pero si Krishna, simple lang ang sagot niya. Ano ba yun? Dagat ba yun? O, di ba? Dagat ba yun? So, hindi siya yung masasabi natin na mahilig sa mga gala-gala. Hindi katulad ni Pugubihero, nasanay siya sa mga gala, kaya nga biyahero eh. Kung makikita mo yung kanyang
bulletin niya doon sa kan, dami niya pinasila ng lugar-lugar, di ba? Hindi katulad ni si Chris na kasi palibasa bago pa lang. Bagamat gusto niya rin siguro gumala, pero mas inuuna niya kasi yung kung ano yung may tutulong niya sa pamilya niya eh. O yung ipamamasahe ko puntang Boracay eh, ibigay ko na sa pamilya ko. Nagugutom pamilya ko eh, kahit paano eh. Makaraos man lang sila. Di ba gano'n yun? Siguro gano'n siya nag-iisip lang. Hindi niya lang madiretso masabi kay Pugong Biyahero. Di ba? So ayaw niya ayaw niya lang take advantage. Di ba? O niyaya siya ng Pugong Biyahero, punta Boracay, pero hindi siya makasagot basta-basta kay Pugong Biyahero. Ano nga naman, siyempre, yung gagastusin doon, siyempre, si Pugong Biyahero gagastos nun eh, hindi naman siya eh. Pero nangihinayang pa rin siya. Siguro. Hindi lang siya makadiretso ng sagot. Pero, marang natin, baka naman mapapayag ni Pugong Biyahero. Abangan natin, pag ginanap yung kailang Mansari, sa February 9 o 14, eh, sa Boracay nila ganapin yun. Di ba? Kasi, nagsabi Boracay. Tapos, medyo alanganin si Chris na eh. Siguro, gusto niya kung Mansari, doon na lang sa lugar nila. Sa Davao. O kahit sa PB House na, pwede na. O kahit doon lang sa Davao City lang, pwede na. Huwag na lumayo pa. Di ba? Para tipid nga naman sa gastos. Bagamat hindi siyang gumagastos, si Pugong Biyahero. Pero binibigyan ni Pugong Biyahero yung mga bagay na yan dahil nga sa pagmamahal niya kay Krishna. Ganon niya kamahal si Krishna, mga viewers ko. Di ba ganon yan? Ganon niya kamahal si Krishna. Siyempre, di natin alam kung tama yung nasa isip ng ilang mga viewers natin na kunwari pa kayo na yan eh. Di ba? So yun lang sa akin mga viewers ko. Sana gusto niyo yung aking comment reaction sa video patungkol sa Chris Pao. Tuloy lang natin suporta sa Chris Pao at sa team ni Pugong Biyahero sa mga pag-mission. Ingat kayo dyan lagi. Shout out Pugong Biyahero. At kay Kalinga Prab, Kuya Bal, Ate Jack, Tati Kram, shout out sa inyo. Papaldins TV. Sa mga scholar kasi ito, mga viewers ko. May mga estudyante ito pinapag-aral eh. Yan, Katekram. Yan. Si Ka-Business, shout out. Lori Aquino Talita, shout out sa inyo. King Lax, at Virgin Care, Kuya Noli Vlog, shout out sa inyo. Okay? Yan lang po. Bye. Ingat po ito lagi. Pagpalay po tayo ng pumikapan.